Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Nag-uusap na si Ramon at Marites tungkol sa mga nagaganap na hindi maintindihan ni Marites. Sinabi ni Marites kay Ramon na galit nga daw itong si Tanggol nang malaman niya na hindi si Rigor ang totoo niyang ama. Hindi mapakali si Marites at naguguluhan, kaya sinabi niya kay Ramon kung bakit tinatanong pa daw ni Tanggol kung sino ang tunay niyang ama, lalo na't matagal na silang magkasama ni Ramon, kaya't napagtanto ni Ramon na gusto niyang malaman ang katotohanan, kaya't nakiusap si Ramon kay Marites na sumama sa kanya upang sabay nilang harapin at kausapin si Tanggol. Hindi na nag-alinlangan pa si Marites na sumama kay Ramon. Nang makarating na si Tess at Ramon sa kanilang bahay, agad namang namalaya ni David na nandoon ang kanyang ina. Dali-dali namang tumakbo si David para magtago at hindi na niya namalayan na naiwan pala ang kanyang cellphone sa kanyang kwarto, habang si Marites ay nagagalit na kay Ramon dahil iniisip niya na pinaglalaruan lang siya ni Ramon dahil hindi nga nila makita si Tanggol sa loob ng bahay. Sabi ni Ramon kay Marites na hindi niya ito magawang lukuhin. Hindi nagtagal sa pag-ikot nila ni Ramon, nakita niya ang cellphone ni David na nakalapag, kaya kinuha niya ito at binigay kay Marites para patunayan niya na hindi niya niloko si Marites. Ngunit laking gulat na lang ni Marites nang makita niya ang larawan sa cellphone. Sinabi na niya kay Ramon na hindi si Tanggol ang nasa litrato, kaya naman natulala na lang si Ramon at hindi makapagsalita, at naalala lahat ni Ramon ang mga kahina-hinala na ginagawa ni David, kaya napag-isip niya na niloloko lang pala siya ni David. Sa kabilang banda, halos hindi makapaniwala si Supremo nang makita niya si Amanda na unti-unti itong bumagsak. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Amanda, at sa huling pagsasalita ni Amanda, nahihintayin daw niya si Supremo sa kabilang buhay, kaya halos gumuho ang mundo ni Supremo at galit na galit ito kay General Pacheco, habang si Tanggol galit na galit kay General Pacheco dahil niloloko lang siya nito. Agad niyang binunot ang kanyang baril at nagpaputok ito ng sunod-sunod, at unti-unti nang bumagsak ang mga tauhan ni Pacheco. At kahit pinalibutan na sila Tanggol sa mga tauhan ni General Pacheco, walang takot pa rin si Tanggol at pilit lumalaban, habang nagbabanta naman si General Pacheco na walang makakaligtas sa kanilang buhay. Tanggol at kahit si Supremo, kailangan nga daw silang mawala para wala nang makapagpigil pa sa kanyang plano. Galit ni Supremo at gusto niyang ipaghiganti si Amanda. Sumugod ito at wala nang pakialam sa kanyang sarili, basta ang nasa isip niya ay makaganti siya kay General Pacheco. Dito na rin umatake si Tanggol. Tinulungan niya si Supremo at ipinakita ang kanilang husay paglaban, at sa huli unti-unti na rin nilang napabagsak ang mga tauhan ni General Pacheco, at sa huli ang grupo pa rin ni Tanggol ang natitirang buhay. At dito na nga uumpisahan ni Tanggol ang paghahanap sa kanyang tunay na ama. Ano naman kaya ang gagawin ni Ramon kay David ngayong nalalaman na niya na niluluko lang pala siya ni David? Kaya naman mga kaibigan, hanggang dito na lang muna tayo at aabangan na lang natin ang mga susunod pang mga kaganapan dito lang sa paborito nating palabas sa FPJ Batang Quiapo. At huwag po sana ninyong kalimutan na i-like, i-share at pahingin na rin ng isang subscribe. Maraming salamat!